Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagdulog sa banal na Eukaristiyang ito, ang bawat isa sa atin ay tinatawag bilang mapapalad. Mapalad tayo sapagkat tayo binibigyan at binibiyayaan ng Diyos. Nawa, patuloy nating makita at patuloy nating ipagpasalamat ang lahat ng mga kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang ang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang. Sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya, ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang lagi adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. Sa anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hanging umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan.
at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kapopuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo pong lahat na naparito at umihiling ng kagalingan at palalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, magandang umaga po sa inyong lahat. Sino ang masasabi nating swerte? Kapag bang iyong kapitbahay na noong una, ang bahay ay kay munti, barong-barong, magugulat ka isang araw may nagpapatayo ng konkretong bahay, may second floor pa. Swerte. Ika. Kapag ang iyong kamag-anak ay nakapagtapos ng pag-aaral, nakapag-abroad, umasenso sa buhay, siya na ang nagpapaaral sa kanyang mga kapatid, swerte, ika. Kapag ang isang tao nakapasa sa board o sa bar exam, swerte, ika. Kapag ang isang tao nakabili ng magarang kotse, nakabili ng malawak na lupain, nakapagtayo ng maunlad na negosyo, swerte, ika. Kapag ang isang tao ay tumama sa loto,
o sa weteng, ang ating tingin, swerte. Mga minamahal kong kapatid, ito ang pamantayan ng mundo. Kapag ka ikaw ay asensado, pagka ikaw ay tinitingala, kapag ka nagkakamkam ka ng yaman sa mundong ito, ikaw ay swerte. Ngunit, sa linggong ito, tinatanong tayo ng ating Panginoong Yesus, sa lengguwahe ng mabuting balita, sino ang tunay na mapalad? Sino ang swerte? Sino ang mapalad? Tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y mapapalad? O tayo ba'y kaawa-awa? Sa mabuting balita, narinig natin ang 4 na pagpapala. Ngunit kalakip ng 4 na pagpapala, mayroon ding 4 na babala. Kaya't ito po ang ating pagnilayan para sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Sino ang tunay na mapalad? Ayon kay Jesus, ang tunay na mapalad ay ang mahihirap. Sabi ni Jesus, ang tunay na mapalad ay yung mga nagugutom. Mapalad yung mga umiiyak, yung mga nananangis, yung mga inuusig. Maaaring nakakapagtaka. Para sa mundo, tila baga kahirap paniwalaan. Sabi natin kanina, ang pagtingin ng tao o ang pagtingin ng mundo, ang swerte yung mga mayayaman. Swerte yung mga may pera, swerte yung mga may kaya, swerte yung mga sikat. Pero bakit ngayon sasabihin ni Jesus, mapapalad itong mga dukha, mapapalad itong mga nagugutom? Paano mangyayari iyon? Paano magiging mapalad ang mga taong ito? Mga minamahal kong kapatid, sa pananampalataya, ang mga taong ito ay malapit sa Diyos. Maaaring ang kahirapan ang nagtuturo sa atin para maging bukas palad sa awa ng Diyos. Yung gutom ang nagtutulak sa atin upang hanapin ang tunay na pagkain ng buhay at walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang pagluha, ang pagtangis ay isang paraan upang ipahayag ang ating pangangailangan sa Diyos. Ang panguusig dahil kay Kristo ay isang tanda ng ating katapatan sa Kanya. Mga minamahal kong kapatid, maaaring binabali ng ating Panginoong Yesus ang ating konteksto sa pagiging swerte o sa pagiging mapalad. Sapagkat ngayon ipinakikita ni Jesus na yung mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, na walang ibang kinakapitan kundi ang Diyos, sila ang tunay na mapapalad. Sa kabilang banda, sino naman ang mga kaawa-awa? May babala si Jesus sa mga taong mayayaman. Sabi niya, sa aba ninyo. Sa aba ninyo, mga busog ngayon. Sa aba ninyo, mga masasaya ngayon. Sa aba ninyo, mga tanyag ngayon. Hindi natin sinasabing masama ang maging masaya, masama ang maging mayaman, masama ang maging sikat, masama ang maging masaya. Hindi po. What we're trying to imply and what we're trying to say is that the love for money, for the love of riches, for the love of position is what makes it bad. It is what makes it evil. Yung labis na pagmamahal sa pera, yung labis na pagmamahal sa kayamanan, yung labis na pagmamahal sa kamunduhan ang nagpapasama sa tao. Hindi yung pera, hindi yung posisyon, kundi yung pagmamahal mo. Nawari bagang hindi mo kayang mabuhay nang wala ito. Nawari bagang kaya mong yurakan at tapakan ng ibang tao para lamang makamtan ng ninanais mo. Dahil maaaring nababago ang perspektibo ng tao na ang ating pagtingin, kaya ko nang bilhin ang lahat. May pera ako eh. Kaya ko nang gawin ang gusto ko. May posisyon ako eh. Mga minamahal kong kapatid, ang sabi ni Jesus, para sa inyo, na may mga ganitong kaisipan, para sa atin, sa aba ninyo. Kawawa kayo. Ang kayamanan ay maaaring maging hadlang sa tunay na pagtitiwala sa Diyos.
Ang pagiging busog ay maaaring magdulot ng kasapatan sa sarili na hindi mo na hinahanap ang Diyos. Ang walang patid na kasiyahan ay maaaring magtago ng tunay na kahulugan ng buhay. At ang paghahanap ng papuri ng tao ay maaaring humantong sa pagkawala sa ating tunay na layunin sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sa ating buhay, hinahanap ba natin ang Diyos? Anong dahilan kung bakit tayo naparito? Ano yung ating mga hinihiling at idinudulog sa Diyos? Ang hamon ni Kristo para sa ating lahat ngayong linggong ito. Kaninong pamantayan ang ating susundin? Ang pamantayan ba ng mundo o ang pamantayan ng Diyos? Kung ang ating buhay ay umiikot lamang sa mga material na kayamanan, sa kasiyahan, sa kasikatan, baka isang araw magising na lamang tayo na wala na yung tunay na kayamanan sa langit. Siguro tama yung sinasabi ng matatanda, hindi mo naman madadala ang lahat ng yan sa hukay. Balang araw dadating ang panahon na maglalaho ang lahat ng iyan, mauubos ang lahat ng iyan, kukulangin ka rin. Kaya hinahamon tayo ngayon ng ating Panginoong Yesus na tayo mag-impok ng mga bagay na madadala natin sa kalangitan. Pagmamahal, pagkalinga, pagpapakumbaba, respeto sa kapwa, malasakit sa mga nangangailangan. Kung ang ating pipiliin ay ang pagiging tapat kay Kristo, kahit na sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagluha, sa gitna ng pag-uusig, makatitiyak tayong may nakalaang gantimpala sa iyo sa kaharian ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, tinatawagan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya at ipamuhay ang tunay na pagpapala. Huwag po tayong magpapadala sa tukso ng mundo, kundi sa halip, patuloy tayong lumapit kay Kristo at hanapin ang Kanyang kalooban. Kaya kay gandang itanong natin sa ating mga sarili para sa linggong ito, ano ba yung tunay na nagpapaligaya sa iyo? Kayamanan ba? O ang presensya ng Diyos? Paano ka magiging pagpapala sa iba, lalo na sa mga nangangailangan? Handa ka bagang piliin ang daan ni Kristo kahit na ito ay puno ng pagsasakripisyo? Mga minamahal ko, hilingin natin sa linggong ito, sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, na nawa, bigyan tayo ng Diyos ng pusong mapagpakumbaba upang tunay nating makita ang Kanyang kaharian sa ating kanya-kanyang buhay. Ngayong linggo, tinatanong tayo ng ating Panginoong Yesus, mapalad ka ba? O kaawa-awa ka? Nawa, sa ating patuloy na paglalakbay sa buhay, makita natin ang tunay na pagiging mapalad. Hindi hadlang ang pagiging mahirap. Hindi hadlang ang mga tumatangis. Hindi hadlang ang pagiging gutom. Hindi hadlang ang panguusig ng ibang tao sa atin. Bagkus ang mga bagay na ito, ang kasalatan sa mundo, ang magdadala sa atin sa tunay na kabanalan. Kaya nawa, sa lahat ng ating mga karanasan sa buhay, itaas natin ang lahat ng ito sa Diyos. Ano ba ang tunay nating pinapahalagahan? Nawa, ang bawat isa sa atin ay humantong sa pagtawag ng Diyos na ang bawat isa ay mapalad. Ang lahat po ay magsitayo. Ipapahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, magsama-sama tayong dumalangin sa Diyos ng ating Amang mapagkalinga. Hingin natin sa Kanya ang mga biyaya na magbibigay sa atin ng espiritu ng karukhaan at kaligtasan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang espiritu ng karukhaan ay maging bahagi ng buhay ng lahat ng mananampalataya ng simbahang katolika at pangunahan nawang maipamuhay ito ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, nang maakay nila ang sambayanan sa pagtatamo ng kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang katapatan at pag-asa sa Diyos ay mamayani sa sanlibutan at pagpalainawa ang mga bansa na magkaroon ng mga lider na ang adhikain ay bigkisin ang sangkatauhan sa pagkakaisa at pagpapairal ng tunay na diwa ng pagbabahaginan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang espiritu ng karukhaan at kasalatang pangmateryal ang maging tulay at daan ng pag-asa ng mga taong nasa abang kalagayan, bunga ng iba't ibang uri ng pagdurusa, at naway biyayaan sila ng pananampalatayang ang pag-asa'y laging nakatuon sa Diyos na mapagpala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang aral ni Kristo tungkol sa espiritu ng kaabahan at karukhaan ay tanggapin ng lahat ng angkan sa ating parokya at manatili nawa tayong matapat sa pananampalataya at masidhing sumunod sa halimbawa ni Jesucristong nagpakaaba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, tunghayan mo nawa ang bayang sumasamo sa iyo. Sa tulong ng iyong mga biyaya, manatili nawa kaming matapat ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya,
kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Even the Lord is far
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, tayo pong lahat ay inaanyayahan sa isang dinner concert for a cause na pinamagatang Love Beyond Time, a musical journey with Vince Conrad, nagaganapin ngayong February 23, 6 p.m.
sa Provincial Capital Compound, Batangas City. Ang programang ito ay may layuning makatulong sa pagkakaroon ng Apex Scholarship Program at Apex Community Projects. Ang mga tiket po ay available sa ating opisina. Ikaapat, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak na inyong Pilgrim's Card na kapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. Ikalima, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ika-6, narito po sa atin ngayon ang mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusloban, Lipas City upang magbenta ng raffle tickets para sa patuloy na pagpapatayo ng kanilang parokya. Sila po ay nasa bandang likuran ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryong aming daladala, imahe ng Panginoon, ng mahal na Birhen, ng mga santo, lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle robs, healing bundles, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain tayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.